Okay. So let's pretend nga it's Saturday. So babalik tayo. Okay? Sa Saturday, ano yung mga tasks natin? Ano yung mga kailangan natin gawin? First, we need to determine what is the risk mood of the market. Tanong ba? Risk on ba? Risk off? Ayun, yun yung i-analyze natin sa Saturday. Okay? So we need to understand the long-term picture of the market and plan for the week. So yung planning natin is always for the next week. Okay? So bigay tayo ng exact date. 'Di ba ang journal natin is supposed to be for May 31 to June 4. So dapat noong May 29. Ayan, Saturday yan. Yan yung last Saturday. May 29, naplano na natin yung broad market view natin, pati yung a little bit of yung Forex Factory. Kuha lang tayo ng overview kung ano nangyayari sa Forex Factory. Okay? So yun, we need to look at high impact news. So overview lang talaga ng Forex Factory. Tignan na lang natin kung ano yung mga high impact for the week. Right? So paano natin gagawin yan? Ito muna. Of course, yung first step natin ay pupunta tayo sa tradingview.com. Yan. 'Di ba ang pinaka metrics natin for judging risk on or risk off is S&P 500, 'di ba? So 'yun, punta tayo sa full feature chart. Yan. Okay. Parang hindi maganda 'to. SPX 500. Ito gamitin natin yung sa Oanda. Mas maganda yung sa Oanda. Okay? So we can use candlesticks. Yan. Okay. So ano yung kailangan natin dito kay SPX? Okay, first is determine natin yung trend. So alam natin na uptrend to, kita pa lang, pero we need to know kung sinusundan niya yung trend line. Okay, kasi kung na-break to, most likely maging risk off si market. Right? So, ayan, ito long-term trend ngayon. So kung na-break to, yari tayo. Ayan, risk off na si market. Pero sa ngayon, risk on siya kasi if we zoom in using the daily, ayun, nare-respect niya pa rin ang trend line. So habang nire-respect niya ang trend line, we can infer or always say na generally risk on tayo. Oh. Coach, paano kung bumabato na unti? Let's say parang nagre-retrace siya pabalik ng trend line. Eh di yung mangyayari, nagre-retrace din yung mga risk on currencies. Okay? Pero if we want to catch big trends, like yung kunyari magse-swing trade tayo sa H4, ganyan, edi susundan natin yung long-term trend nito. Okay? So we can infer na uh, this the market generally is risk on. Okay? So confirm pa natin. Dagdagan natin ng VIX. Okay? Saan ang VIX ngayon? Nasa negative part pa siya ng chart na to. Okay? So ang titingnan natin parati is yung weekly and yung daily. Okay? So saan siya ngayon? Right? Nasa negative part pa ang VIX. Or kapag naano mo siya, let's say, kung hindi ka gano'ng kahilig mag-numbers, tignan mo na lang kung saan yung direction niya. Okay? Meaning, pag ganun. O, 'di ba? Pag ganun siya. So yung curve niya, pababa pa. Ngayon, kung umakyat na yan, medyo magtaka na tayo ano ba nangyayari sa tao. Okay? Pero generally, kapag sinabi mong ganito yung itsura niya, nasa baba or nasa negative region pa, then we can say risk on pa rin ang market. Kasi kapag negative yung VIX, edi ano pa rin yung tao? Complacent sila. Meaning hindi sila natatakot. Kasi VIX measures fear in the market. Okay? So punta naman tayo sa daily. Mas lalo. Di ba yung VIX negative 47? Yan. So kapag negative si VIX, edi complacent talaga ang mga investors.
Okay? So last is, tanggalin natin si VIX. Ipatungan natin to ng AUD-JPY. Oh. So anong trend ng AUD-JPY kapag tinignan natin? Oh, punta naman tayo sa weekly. Oh. Kahit i-drawing lang natin to ng trend line. Alam natin ng AUD-JPY ay uptrend. Okay? So, halos parehas yung galaw ni AUD-JPY and SPX 500 if napansin mo. And then if ayun. So, this is further confirmation for us na risk on talaga ang market. Okay? So, nakapag broad market view na tayo. Tapos na tayo mag broad market view. 'Di ba? Dali lang. So, yung mangyayari kapag broad market view, kailangan natin mag-buy ng GBP, Euro, AUD, NZD, and CAD. And then generally, we will sell USD, CHF, JPY. So ganyan yun. Kasi risk on ang market. Okay? So yun. So therefore, risk on currencies pa rin tayo. Right? So always make sure kapag tinitignan mo yung SPX and yung SPX, yung VIX and yung AUD-JPY and gusto mo siya i-determine for risk on and risk off, only look at W tsaka D. Kasi kapag na-try mo yung gawin sa lower time frames, hindi na to gagana. Okay? Kasi gusto natin mag-plan for the week. If tinignan mo yung short term, wala mangyayari. Hindi kayang i-plan for the week yan. Okay? Yan. So next na agenda natin is to get an overview of yung mga economic events na mangyayari sa May 31 to June 4. So from SPX, doon naman tayo sa Forex Factory. Yan. So let's start in May 31. Yan. So ano yung meron dito? So first, meron tayong retail sales ni Japan. So yung mga business data na important is retail sales and PMI. So on Monday, meron tayong ito. Wait lang. Yan, to Monday. Yung important lang sa atin ay ito. Retail sales, manufacturing PMI. Ayan, ito non-manufacturing PMI, meaning services PMI naman to. Ano pa? Bank holiday. Okay. So, yan lang yung kailangan. So, let's pretend nga Saturday. So, pretend tayo wala pa yung mga ganito. Okay, wala pa yung results. Pretend lang naman. Ayan. Ang gagawin natin is titignan natin yung, let's say for example, itong si JPY. Gusto natin malaman kung kamusta yung business data ni JPY or Japan. We want to know whether Japan is strong or not. So yun. Yung mangyayari kasi is previously nasa 5.2% siya. And yung forecast is 15.4%. And if tinignan natin yung historical data, di ba? Nandito siya ngayon. Ayan. From here, nakikita mo, umaakyat siya. Okay? Umaakyat siya. So, generally, the business data of Japan or yung retail sales lang, retail industry lang to isang part lang to ng Japan. The retail industry is doing quite well. Okay? So let's just keep that in mind. Okay, wag muna tayo gumawa ng conclusion diyan. Ang alamin lang natin, okay, yung retail industry ng JPY, okay. Right? Next, check natin yung PMIs ni China. Okay, tingnan natin yung historical data. Yan. So manufacturing PMI, meaning yung manufacturing industry, pati services industry. So if tinignan natin yung historical data, may kita natin stable siya. Kasi hindi naman siya umakyat, hindi naman siya bumababa. Dito lang siya. Okay? So that means kung steady si CNY, edi medyo steady na rin si AUD. Okay? Ganyan yung ano niya.
Yan. So yun, ano pa yung kailangan? Ito na non-manufacturing PMI meaning services. So steady lang din siya. Okay, for the past 3 months. So medyo okay naman yung economy ni CNY. Therefore, medyo okay na rin si AUD. Sa Tuesday, meron tayong cash rate. Okay? Yan. So, if nakita mo dito, yung cash rate, ano din interest sa interest rate din to. So pare-parehas lang naman. Nakikita mo dito steady lang siya. Ayan, para siyang stairs. Ayan. So ito, steady siya and expected to be steady. So yung mangyari, parang may idea tayo. Oh, since steady naman yung interest rate ni AUD, edi tuloy-tuloy lang siyang ganyan. Yan. Ano pa meron? Sa Tuesday, actually ang dami sa Tuesday. CHF retail sales. Yan. Meron tayong retail sales sa CHF umaakyat. Okay? So, for the past 2 months before, umaakyat yung retail sales. So that means yung retail industry ng Switzerland mas naging okay. So yun, i-take note natin yan. Tapos tignan natin yung GDP. Oh. Oh, okay. Meron tayong nakitang discrepancy. GDP niya bumababa. Okay? So, bakit yung retail industry niya gumaganda at yung GDP bumababa? Kasi, 'di ba, GDP is total productivity. Hindi lang yung retail industry yung tinitignan ni GDP. Tinitignan ni GDP yung buong productivity and circulation din ng pera. So yung nangyari dyan is, okay, there are other factors aside from the retail industry that will contribute to yung CHF. So pag tinanong mo sa akin, ano yung mas tinitignan pagdating sa strength ni currency? Eh di masasabi ko sa iyo yung GDP. Kasi business data contributes to GDP. So kung nagsabay ang retail sales and GDP, mas titignan mo pa rin ang GDP. Okay? So ano pa meron dito? Yan, ang dami dito. Euro, ayun. Ito kasi naka-breakdown siya into Italian manufacturing PMI. For me, hindi ko na tinitignan yung individual. Tinitignan ko yung final. So ito na yan. So ano ang sinasabi ni data? Okay. So napapansin natin dito kay Euro, final manufacturing PMI, naka-uptrend siya historically. Then medyo nag-plateau siya dito, which is okay naman. So yung mangyari dito is Europe's manufacturing industry is doing okay. Okay? So that means bumabalik na sila sa normal. Kasi 'di ba meron tayong news from few weeks ago din na mabilis yung vaccine rollout ni Europe, 'di ba? So kapag na-compare natin, okay, 'di ba may vaccine rollout. Oh, that means dapat lalakas si Europe. So yun, i-compare natin dito, hindi yung vaccine rollout yung dahilan kung bakit aakyat yung demand for euro. Ang dahilan kung bakit aakyat yung demand for euro is because yung vaccine rollout ay nag-ensure na mas kaya nilang buksan yung mga sectors nila, yung business sectors nila, katulad ng manufacturing industry. Mas lalo na yung manufacturing industry. And of course, syempre yung services. Okay? So, alam na natin na okay yung manufacturing data ni Euro. Okay? CPI, so inflation to. Yan. Two things, CPI and core CPI. So yun, tignan natin. So yung nangyayari dito is umaakyat ang inflation ni Euro. Ganyan. Diba? So kahit wala pa yung kahit hindi pa lumabas yung data ng CPI, nakikita natin historically umaakyat na siya eh. So that means pwede tayo mag-establish na parang nag-uptrend siya. Okay? So, the higher the inflation of a country, the better it is for the economy. Okay? So, tandaan natin yan. Yan. So, yan yung CPI natin. Tapos, yung CAD meron din GDP.
So yun, gross domestic product. Ano yung historical niya? So nakikita natin dito, from up, ayan, nag-stay siya dito. Tapos, nag-ano siya, nag-plateau, which is good. Kasi kapag nasa-steady siya or parang yung nangyari, no, binenchmark niya yung GDP ni CAD. So that means stable si CAD. Ngayon, kapag bumaba to sa negative zone, doon tayo magkakaproblema for CAD. Pero kapag na-steady lang si CAD, ibig sabihin, okay si CAD. Yan. Ito naman, USD ISM Manufacturing PMI. So, PMI ulit. Yan. Si CAD may PMI pala. Hindi pa lumabas. Yan. So, from my analysis of yung CAD Manufacturing PMI, yung nakikita ko dito, medyo okay siya. Right? So, I would say na steady ang manufacturing industry ni CAD. Okay? So that's why sasabihin ko rin, okay, medyo confident ako sa CAD. Meron siyang proper fundamentals in order to back up kung bakit magbabay ka ng CAD. Okay? Dito naman, meron kang napansin dito si ISM Manufacturing PMI. So itong isang part lang to ng Manufacturing PMI, umakyat siya and then bumaba siya dito. So ito yung highest point niya, ito bumaba siya. So hindi natin malalaman kung ano yung magiging next niya, no? Pero kung nag-steady lang siya dito, edi okay din yung manufacturing industry ni US. Okay? So we take note of that too. So yun, ano pa yung kailangan i-take note? AUD ano? GDP. Ayan, ano ba yung style niya? Ayan. So umakyat siya and then bumaba. Ngayon, parati kong sinasabi din, ang GDP ng isang country ay kailangan i-regulate. Hindi pwede siyang masyadong mataas, hindi rin siyang masyadong mababa din. Okay? Parang inflation din yan. So kapag nandito lang siya, nabe-benchmark, kahit bumaba yan, okay naman yan para sa AUD. It just means na kailangan i-regulate siya. So kapag steady ang GDP, wala naman din tayong problema. Kasi historically, kapag nakita mo to, steady lang naman siya dito eh. Yan. So kapag bumaba siya dun sa steady portion na yan, okay lang naman. Usually walang change yan. Ayun. So, yun. Euro PPI, usually yung PPI nagiging same din sa CPI. So yun. Pero mas important yung CPI kasi pinag-uusapan natin din consumer inflation, mga consumer goods. So AUD retail sales, to Thursday na pala to. Yan, steady siya. So nandito lang siya. Okay? Yan, wala tayong masyadong titingnan dyan. Yan, USD ADP non-farm. So meron tayong NFP. So in order to understand kung ano yung pwedeng mangyari sa economy ng US in the long term or interpret natin, kailangan natin malaman, ang US ba ay nagbibigay ng jobs, ng bagong jobs, and kinakat down ba nila yung unemployment? Bakit sobrang important yung employment sa US economy? Because overpopulated ang US. So, kapag masyadong madaming tao and not enough jobs, tataas yung unemployment rate. Kung tataas yung unemployment rate, magkakaroon ng scarcity of resources. So yung nangyari dyan, sobrang daming tao, wala silang makakain, 'di ba? Or meron naman pero may mga taong magiging bum or unemployed. Hindi rin yan okay para sa economy. Okay? So kung ito ADP non-farm employment change, hindi pa naman to NFP pero parang ano siya, preliminary data bago ipakita ang NFP. So kailangan din natin i-take note to. Okay, not so important naman. Okay? And then ito unemployment. Okay? Ang fina-forecast nila is bababa yung number of jobs. So may mga jobs from companies na okay, baka tinanggal nila yung yung position na yan or ayun, hindi na open yung mga positions na yan. Tapos ito unemployment. Kapag bumaba yung unemployment, syempre better yan. So yan. So yun, yung last talaga is yung
NFP. So NFP is important for both CAD and USD. Okay? Kasi somehow related naman din sila. So sa CAD, ang expect nilang employment change is 23.5K. Yan. So dito sa CAD, mukhang steady naman yung employment change dito. Pero gusto natin taasan para mas madaming jobs para sa tao. Diba? So tignan natin. Pero pwede natin to gamitin as parang timing para mag-enter. Pero yun, tignan natin. Okay? And then after that, titignan natin yung employment rate. Ine-expect ng economist na tumaas yan. Alright? So baka meron silang employment problem. Okay? So we'll see. And then ito, USD. Yan. Non-farm payroll. So according to yung economists, expect nila na gaganda pa yung employment generally ni USD. Okay? So tingnan natin. Pero at least alam na natin kung ano yung mga kailangan natin i-take note. Alright? So Saturday nang mangyayari to. Okay? So yun. Next naman, ayan. Let's pretend naman it's Sunday. So tapos na tayo sa Saturday natin. Nakapag big broad market view na tayo, alam natin risk on, and na-take note na natin yung mga kailangan natin i-take note for the week. Okay? Sa Forex Factory. Okay, so tulog na tayo. And then Sunday na ngayon. So Sunday medyo mas mabigat yung analysis natin. Okay? Ano kailangan gawin sa Sunday? First is we need to use the economic metrics to see if any will pop up in the week. So nagawa na natin yan. Ang kailangan natin gawin ay tignan natin kung sino yung malakas sa paggagamit ng economic metrics. Okay, within the week lang from May 31 to June 4. Titignan natin kung sino yung bale in the spotlight. Okay? So depende kung sino yung sino yung may important na economic metrics na ilalabas sa week, sila yung in the spotlight. So sila yung mga tititigan natin. Okay? And then yung mangyayari, gagamitin natin yung COT analysis natin in order to understand kung ano yung reaction ng mga big players doon sa economic news. Okay? So, i-align nga natin yung analysis natin sa kanila. Right? And then, at the end of that, kung may oras ka pa, pwede ka mag-glance sa charts. Baka maka-prepare ka na ng entry or whatever. Okay? Ako paminsan nag-glance ako sa chart sa Sunday kahit di naman gumagalaw. Okay? Para at least makat down yung time ko sa Monday to Friday. Okay? So yun. Doon natin ilalabas ang ating journal. Yan. So ito yung journal natin. So during Sunday, ipa-plot na natin dito kung ano yung mga important. So sa Saturday, parang tignan lang natin. Okay, parang ganyan. So pa-plot na natin to sa Sunday, and then notes, yung mga interpretation natin sa metrics. Ano yung expected, ano yung reading natin, ganyan. Okay? So yun. One thing na papansin ko is yung Euro, ayan, Euro, GBP, USD, and AUD. Sila yung meron talagang high impact news during the week. Okay? So parang sila yung nalalagay sa spotlight eh. Pero if talagang maglalagay tayo ng spotlight, I would say USD kasi siya yung NFP. Okay? So si USD and AUD, parehas silang may high impact. Yung AUD is interest rate and USD is NFP. Okay? Si Euro naman tsaka GBP is yung business data nila, which ano naman din important naman din, pero hindi siya super high impact katulad ni NFP tsaka yung ano yung isa? Yung interest rate. Okay? So yun. So pag maglalagay tayo ng ranking, magiging ganito. Okay? JPY retail sales expected to go up in an uptrend. Pero retail sales pa lang to eh. One part lang to.
So I would say most likely not so much demand. Okay? For JPY, sakto lang. Okay? Ngayon, AUD interest rate. Ang nakita natin or yung ine-expect kasi natin is steady lang ang interest rate. Kasi historically, yan yung nakita natin, di ba? Alright? So I would say not so much demand. Kasi steady lang siya eh. Ang gusto mo, kapag pinag-usapan natin interest rate, ang gusto mo, umaakyat. Kapag steady, hindi siya masyadong gagalaw. Okay? CHF retail sales expected to go in a downtrend. So pansin mo yung retail sales, pati yung GDP. Ay yung GDP, malakas din yan. So yun. I would say, kapag gusto mo magbenta ng 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 isang currency, baka yung CHF. So for me, mahina. Yan. So pansin mo yung PMI ng Euro and GBP expected to stay steady. Okay? So ang ibig sabihin ay positive pa rin ang outlook ng tawag dyan, ng traders or yung mga big players sa GBP and Euro. Okay? So I would say malakas. Parehas. CAD GDP expected to increase historically. It is now steady near median. So yun nangyari, malakas din yung mukhang GDP ni CAD. Okay? And GDP is very important, even more important than employment. Okay? Kasi yung employment, medyo naging component din siya ng GDP. Okay? So, malakas. Yan. USD, yan. So, parang ano lang siya, parang sample lang to sa mga paano ko i-plot sa may journal ko. Okay? Pero hindi ko ilalagay lahat. Kasi syempre kulang din tayo ng oras kapag ginawa ko yan. Right? So yung next thing na gagawin natin, okay, yan yung first part ng Sunday natin. Next part na gagawin natin is pupunta na tayo sa COT. Okay? Kailangan natin i-confirm kung tama ba ang natin. So ang gagawin natin is pupunta tayo sa tradingster.com/COT. Ayan. So para hindi rin tayo makapos sa oras, I will analyze two currencies, okay, na step by step para makapractice kayo din magbasa ng COT or mag-interpret ng COT. Okay? And then the rest, ipakita ko na lang kung ano yung sinulat ko sa journal ko. Okay? Then after that, practice nyo na lang. Okay? So, sino yung spotlight according to yung journal ko? Mukhang ang spotlight ko, 'di ba, for yung mga malalakas ay Euro and GBP. So, pili din ako isang risk off, which is CHF. So, siguro pwede ako mag-analyze ng Euro and CHF. Okay? Sige, dagdagan ko na lang yung yung GBP na rin. Right? Para may extra practice kayo. Sige, Euro, GBP, and CHF. So, according to yung Forex Factory analysis ko, yung tatlo na yan pwedeng in the spotlight. So, gusto ko silang tignan. Okay? Right. So, according to our COT data, yan, COT naman tayo. Yung gagawin ko dito is i-minus ko ang longs with shorts in order to get net orders. Okay, tapos i-compare ko kung ano yung net orders niya from last reading. So that one gawin niyo na lang sa gawin niyo na lang outside of the workshop. Okay? Para makapag-practice kayo. So yun. So right now, yung net orders niya ay nasa 104,000. Net long siya. Kasi mas madami ang longs kaysa shorts ng medyo malaking difference. Okay? So, generally, ang bias talaga natin dito ay long for Euro. And also, nakikita mo, consistent siya sa
naging analysis natin sa economics. 'Di ba doon sa weekly natin nakikita natin meron PMI tapos nakikita natin steady yung manufacturing industry ni Euro. So it's no wonder na meron talaga siyang demand. It's no wonder kung bakit yung mga big players ay gustong maglagay pa ng longs sa Euro. Okay? So, kung magtatanong natin, paano nagde-decide yung mga big players mag-buy or sell? Yan yun, doon sa economics, sa economic data, which na-analyze natin kanina. Okay? So, nakita natin, nagdagdag sila ng 3,000 longs and nabawasan nila ng 300 shorts. So, ang ibig sabihin nito ay nakaabang na ang mga long orders ni Euro. Hindi lang natin alam saan. Pero, we can take this as a sign na magbabay tayo sa isang murang lugar. Okay? Isang murang lugar sa chart. Okay? So, that means net long tayo sa Euro. Alright? So, tignan natin naman si British Pound Sterling. So generally, 64 yung longs, 33,000 yung shorts. Okay? So net long pa rin siya ng medyo double. Okay? So net long pa rin siya. Titingnan naman natin yung changes. Nadagdag ng 1,000 longs. Okay? Nabawasan ng 4,000 shorts. So anong ibig sabihin? Most likely, yung mga bears ng GBP, most likely last week kasi nakaabot siya ng sobrang taas na lugar. Okay? Nakaabot siya ng sobrang taas na price. And then, this week, bumaba siya. And then yung nangyari, yung bears, nag-TP na. Okay? And then, yung 1,000 na longs, posibleng, parang yung GBP ay nasa isang lugar na kung saan pwedeng matamaan na yung mga longs na to. Okay? So yun yung interpretation dyan. So generally, we're still bullish. Pero syempre, i-mate formula natin to para makahanap ng maganda entry. Okay? So last, si CHF. Yan. Ano nangyari kay CHF? Okay. Generally, ang shorts ay mas madami pa rin sa longs. Pero onti na lang. Mga 1,000 plus na, mga ganyan. Or a bit less siguro. Ano ba nangyari sa changes? Nadagdagan ng longs, nabawasan ng shorts. Okay. Does it mean na aakyat na ang CHF? Not necessarily. Okay. Ang pwedeng interpretation natin dito ay yung mga shorts or yung mga bears ay nag-TP na. Okay? So medyo mababa na yung price ng CHF. Ayan. So kung papasok ulit yung bears, kailangan kasi medyo mataas yung price. Kasi 'di ba buy low sell high tayo, right? So etong dagdag sa longs ay possibly para i-push up yung price para attractive sa mga bears. Okay? Para mas kapag mataas kasi yung price, yung mga bears willing pa sila magbenta. Okay? Kasi syempre, ma-maximize nila yung profits nila. Buy low and sell high. Okay? So, ganyan yung interpretation natin. So, yun. Balik na lang tayo sa journal. Pakita ko yung iba. Right. So, yun. So, Euro, in short, sentiment is bullish. Okay? Pero yun, kailangan muna ibaba yung price or kailangan muna natin maghanap ng magandang spot bago tayo mag-buy ng Euro. Okay? CAD naman, ganun din. Bullish movement pero maghahanap pa tayo ng magandang price in order to enter. Okay? CHF naman, bulls may be trying to push up price but the bears are stronger. So generally, bearish pa rin tayo. Okay? For CHF. NZD, yung gist nito is prices have gone lower and may signal weakness. It could mean more indecision. So generally, si NZD ngayon, baka indecisive pa. Okay? So titingnan pa natin yung chart. AUD,
Yung nangyari kasi dito sa AUD is, nung una, mas madami yung long sa shorts. Ngayon, mas madami ang shorts sa longs. Okay? So, it does not mean right away na magkaka-reversal yung AUD. Okay? Ang ibig sabihin nito ay baka magkaroon ng reversal in the long term. Baka if ever dumagdag ang number of shorts and then sobrang na-overtake niya yung number of longs, then pababa na si AUD. Okay? And consistent din to sa economics natin. Kasi 'di ba yung AUD parang steady lang yung interest rate niya. So hindi siya interesting. So kung wala naman talaga siyang wala naman talaga siyang like growth doon sa interest rate or sa ano ba yung meron yung niya yung GDP niya for example, di bakit magkakaroon ng demand ang mga big players sa AUD, 'di ba? Parang ganyan. GBP naman, net orders are more than last reading. So that means bullish. Okay? Maghanap lang tayo ng magandang placement. USD, medyo indecision si USD. Yan yung gist ng interpretation ko. JPY, further bearish bias. Okay? Kahit gumanda yung retail sales niya, bearish pa rin yung bias. Meaning, hindi pa rin sila nagkakaroon ng demand or wala pa rin demand. Okay? So, consistent siya dun sa economics analysis. So, ano yung mga pinili ko? Yan. Pinili ko kasi nakikita ko yung pinakamahina is JPY. So, yung ranking ko dyan is JPY pinakamahina, CHF yung next, and then USD yung siguro pinakamalakas sa risk off. Okay? So kaya nakakonsentrate ako sa JPY. Okay? So according to yung ranking ko naman based on yung economic data, yung isa spotlight ko is Euro and GBP and CAD. Okay? For risk on. So yung tatlo na yan yung high ranking. Tapos AUD and NZD, baka hindi ko masyadong pansinin or pansinin ko pero second na sila sa ranking. Okay? Pero yung priority ranking will be Euro, GBP, and CAD for this week. And that's why nakikita mo, ito yung mga choices ko. Okay? So yun. Mapansin mo, meron akong pinair na dalawang risk on. Okay? So nakita mo kasi, bakit ko ginawa to? Kasi, di ba, according to our economics analysis and yung COT analysis, yung AUD, nababawasan ng demand. Okay? So, pwede mong for AUD, pwede mong i-pair siya sa mas malakas na risk on. Okay? And then, ibebenta mo si AUD. Kaya yun, di ba malakas yung CAD, malakas yung Euro, kaya pinair ko. Okay? AUD, NZD, tinitignan ko lang. Okay? Pero pwede. Right? So yun, NZD, USD, last week pa to. So yung GBP, JPY, CAD, JPY, Euro, JPY. Ayun. So yun, yan yung mga choices ko. Right? So yun, after that, pwede mo i-glance naman sa Sunday. Sunday, pwede mo i-glance yung charts. Yan. Pwede ka na gumawa ng parang preliminary analysis, actually. Ayan, yung mga ganito. Tinitignan mo kung, or maghahanap ka ng opportunity. Okay? Parang ganyan. Right?